Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambal. Ito pong pahayag. Nag-update po. Muli po nag-update sa atin. Ito po ay kanina. Ang pamilya Duterte. Nahando na rin po ang ating congressman si Pulong, si Paulo Duterte sa Dahig. Tatlo na po sila ron mga kababayan. Nandun po ang ating Vice President, siyempre po si Pulong at siyempre po ang kanilang bunsong kapatid na si Kitty, si Veronica Kitty Duterte. Isa na lang po ang iniintay po nila si Mayor Baste, si Sebastian. At sa susunod na panahon o araw o linggo ay papunta na rin po ang mayor o ang vice mayor mga katambay. Pakinggan po natin si Veronica Kitty Duterte sa kanya pong update sa kanila po. Of course, yan yung special request niya is makita niya yung apat niyang anak. Kailan po kaya makakarating si Acting Mayor Baste? Ewan ko. Pero text namin maya, tanungin namin. Pero I know malapit na yun kasi nag-open na rin siya ng Kadayawan doon and pinano na niya yung biyahe niya papunta dito. Ano naman po mga napag-usapan ninyo ngayon? Actually, no, I was the latest to arrive today. Pagdating ko, as I entered the room, si Manong Pulong nandun nakaupo sa sahig, nagmamasahe na ng paa. As usual. Kasi crash course talaga siya ng masahe, di ba? So, abinin niyo, he's so guy pero he has a big heart for his family. So, ayun, pagpasok ko, nagmamasahe sa papa namin si Manong Pulong, and then si VP naman, she was briefing him sa mga updates sa mga kailangan niyang malaman. So, we talked a bit about politics kasi syempre that's his interest. Sinabi ni VP about yung mga ghost projects. Flood control. Flood control. Anong sabi po ni Tatay Digo? Ayun, madami siyang tanong about it, but of course, may limits din sa pwede naming pag-usapan dun sa loob. And then, we shifted to family matters. Mga bilin niya sa amin magkakapatid. Of course, may instruction siya sa bawat isa, especially kay Manong as the eldest son. Pero sabi naman namin na, di bale, hintayin mo na lang si VM Sebastian kasi papunta na rin siya. And so, you can instruct us na sa mga bilin mo sa amin apat. Can you share anything kung ano yung mga bilin? Yung mga hindi naman too personal. Ano naman, yun pa rin, the first thing talaga no is to take care of each other. He emphasized the value of family and how important the family bond is. Kasi ang hirap kung kalaban mo na lahat, kalaban mo pa yung yung pamilya mo. So he always reminds us to take care of each other as siblings and to look out for each other, Maligo din. Uy, ang tinudana no kay wala ko kaligo na po dron kay isabayan ako si Papa para ganado siya kay Duha mo may ligo. Duha mi way ligo. So yes, yan yung bilin niya talaga sa amin. Take care of each other, look out for each other, and always remember the value of family. Do not stray away from his teachings. Kung ano yung mga sinasabi niya, yun yung dadalhin namin hanggang. And do your thing daw. Do my thing. Hindi mo daw kailangan ng signature. Okay. Kaya mo daw yan. Okay. With the marching order, we'll do it. Ibig sabihin po niya, dapat matanggal na si Bangat. Anyway. Okay. Mga tambay, ang update po sa atin ni Ma'am Kitty at syempre po ng kanilang kuya ni si Sebastian, si Paulo Duterte. At parating na rin po, inaasahan na rin po na susunod na po ang Vice Mayor at ngayon po yung Mayor, Acting Mayor po ng Davao City na si Sebastian Baste. Masaya po ang ating Pangulong Duterte. Siyempre po, nahando na po ang kanyang tatlong anak. At siyempre po, marami pong binilin about po sa kanilang pamilya. Napakaganda po noon dahil ang kanilang pamilya po ay buo at nagtutulungan at siyempre po ay may mga respeto sa isa't isa at paggalang, hindi po ba?
Talagang yun naman po talaga ang bilin na kabilin-bilinan po ng dating Pangulong Duterte na sila po'y magtinginan. Siyempre po, nandun na po yung pagmamahalan at mag-alala yan, hindi po ba? At siyempre, updated naman po ang ating dating Pangulong Duterte dahil ina-update naman po siya ni VP Sara about po sa nangyayari sa ating bansa. Kaya nga po pati po ang mga ghost project ng flood control ay alam na alam po ng dating Pangulong Duterte. Kaya po hindi po nagkamali ang dating Pangulong Duterte sa lahat na sinabi niya na talagang grabe ang sasapitin ng bansa dito sa administrasyon po ng tinatawag na bangag ni Atty. Roque. Grabe po. Lumalabas na po talaga ngayon ang talagang sakripisyo at paghihirap ng Pilipino at ng bansa dito po sa pagpapatakbo ng gobyerno na binaon po tayo sa kahihiyan, binaon po tayo sa utang, at binaon po tayo sa kahirapan ng buhay, lalong-lalo po ito pong project nila ng flood control. Talagang puro tubig po ang ibinigay sa atin at napakamamahal na bilihin at bagsak ang ekonomiya, mga kabayan. At baon na baon tayo sa utang na wala naman tayong nakitang malalaking programa at proyekto. Ang nakita po natin, dumami po mga magnanakaw, mga demonyong politiko na magnanakaw ang dumami sa ating bansa. Hindi po trabaho, hindi po investor ang dumami sa ating bansa Mga magnanakaw na politiko ang dumami, mga kababayan. Kaya dito po, tayo po ay nagpapasalamat mga katambay. Siyempre po, una-una po inyong lingkod. Nagpapasalamat po si Kamanong na nasa maayos na kondisyon ang ating dating Pangulong Duterte. At siyempre po, malapit na rin po yung kanyang sinasabing September 23. At doon na po malalaman kung yung ikakaso sa kanya ng mga demonyo na nagsabwatan para siya kidnapin ay doon pa lang po magkakaroon ng sinasabing kung yung kaso na isasampa o yung kaso na binibintang sa kanya ay may katotohanan ba? At syempre po, may counter naman po yan. Kakausapin at tatanungin po yan ng magagaling na abogado ni dating Pangulong Duterte. Dito po sa sinasabing September 23, babasahan na po siya dyan ng sinasabing ipapail na kaso. At alam naman po natin mga katambay na yan naman po gawa-gawa lang po yan. Yan po planado nila, scripted, di po ba? Nakita naman po natin yung mga ikinakaso sa kanya, kasama pa yung pagiging mayor niya. Hindi po ba mahindot itong mga ito? Ibang klase po. Na wala man nakakaso-kaso ang ating dating Pangulong Duterte na nililiti sa ating bansa. Ganun talaga Pagka po kasi ang nakaupo ay talagang gahaman at sugapa at talagang greedy sa kapangyarihan, talagang mangyayari po sa bansa natin na magkandaleche-leche po ang bansa natin, mga kababayan, dahil ayaw na nilang bumitaw at ayaw na nilang mawala sa kapangyarihan. Kumbaga sa gahaman at sugapa, gusto nila kalahi-lahian na po nila ang maglilingkod. Ang masakit, hindi naman po talaga totoong lingkod bayan. Ito pong nakaupo ngayon, komento ko po, hindi po talaga totoong lingkod bayan. Iba po ang pinaglilingkuran. Ang pinaglilingkuran po ay una-una mga bulsa nila. Pangalawa, yung mga oligarko na kaalyado nila umano. Di po ba? At syempre, pati ang bisyo nila. Ang mga bisyo nila, pinaglilingkuran din po nila yan. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, syempre po tayo po yung maasa na malagpasan po ni dating Pangulong Duterte lahat ng pinagdadaanan niya po kahit na paghihirap na binibigay po sa kanyang pahirap at talagang sobrang pamumulitika ang ibinigay sa kanya ng tinatawag na bangag at lulong sa pulburon, mga kababayan. At syempre sana po at ang napakabisa lang naman po magagawa natin dyan ay syempre yung ating po mga dasal at panalangin na malagpasan po at ang kasamaan po na ginagawa po sa dating Pangulong Duterte ay hindi po magtagumpay. Hindi magtagumpay ang mga masamang balak nilang kasamaan na ginagawa nila dahil napakatagal na po ang ginawa nilang kasamaan ay mahigit 5 buwan na po na nagtitiis ang dating Pangulong Duterte sa ginawa po nitong mga nagsabwatan umano. Kasama po ang makakaliwang grupo. At lahat ng mga masasama at nagpakademonyong mga politiko kasama pa mga oligarko umano ay nagsama-sama po para po talaga pabagsakin ang pamilya Duterte, mga kababayan. At syempre, nahandyan naman po yung tatag
Dahil ang suporta po ng pamilya Duterte ay hindi naman po ang suporta niya ay makukuha sa mga kaliwa. Hindi po papayag ang dating Pangulong Duterte na siya'y kumuha ng suporta sa mga kaliwa, lalong-lalo sa mga korap na mga politiko at lalong-lalo na po sa mga gahaman na mga oligarko umano. Hindi po ba? Kaya ang number one suporta na nakukuha ng dating Pangulong Duterte ay yung taong bayan. Taong bayan, mahihirap, middle class, at syempre yung matitino. Yung matitinong Pilipino. Dahil marami pa rin man tayong mga kababayan na nagpakatanga at nagpakabugok, mga kababayan. Dahil po sa sinasabing number one, nakikinabang sila. At yung sinasabing mga tulog na tulog sa katotohanan. Di po ba? At lalong-lalo na yung sinasabing diehard na sinasabing pag sinabing loyalista ka, kahit na hindi na maganda ginagawa ng leader mo, talagang ipaglalaban pa nila yan kahit mali na. At napakarami ng ginawang kapalpakan, lalong-lalo ang paghuhudas sa ating soberenya at ang paghuhudas din sa ating judicial. Hindi po ba? Kaya po mga kababayan, hintayin na lang po natin dahil 3 na po ang nahandun po sa The Hague na talagang nag-aalaga at ginagawa po nila na maging masaya po ang ating dating Pangulong Duterte. At nakita naman po natin at sinasabi po ni Veronica Kitty na ang kanyang kuya na si Manong Pulong ay talagang napakasipag at talagang ginagawa po. Pati po ang pagmamasahe sa dating Pangulong Duterte ay ginagawa po ni Pulong. Ganun po magmahal ang pamilya. Ang pamilya Duterte ay talagang iba po silang tumingin o magmahal sa isa't isa. Lalo-lalo po siyempre sa kanila pong padre di pamilya sa dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, maraming salamat po at siyempre po yung sinasabi nga po natin, yung dasal po at panalangin, napakabisa po yan na tulong na maibibigay po natin sa pamilya Duterte, sa dating Pangulong Duterte. Ang mga dasal, panalangin na malagpasan po, mailayo po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte na naway magtagumpay ang katotohanan at hindi po ang kasamaan. Maraming salamat po dyan mga kababayan sa inyo po mga dasal at panalangin. At syempre sama na rin po natin ang ating Vice President na maingatan po sa mga nagbabanta at nagbabalak na kasamaan sa kanya. Siya po sana ay mailigtas sa kasamaan. At ganoon din po ang buong pamilya. Syempre po. Siyempre po, maraming salamat din po mga tambay sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa mga subscribers po natin, thank you po. Mabuhay po kayo. Ingat po. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po mga kababayan sa mga ating po mga kababayan naman po nagpapakape at may panggatas pa. Excuse me po. Shoutout po sa inyo lahat. Kingston 123 na Hong Kong, Eric Hershaw ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisug, California, USA. Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Shena, at syempre po si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Ingat po. At syempre po, tayo rin po mga kababayan. Ingat din po tayo. At syempre po, magdasal din po nang tayo po'y maingatan. Pati po ang ating buong sambahayanan. Thank you po. Sa muli. Paalam. Bye-bye.